Hi guys, this is Raymart Murphy, your trusted Mitsubishi agent. So for today's video, pag-uusapan natin, bago nating labas, Mirage G4 GLX CVT na 2026 model. Titingnan natin kung worth it ba yung increase ng price dito sa 2026 model natin. Titingnan din natin kung ano ba yung mga added features na nadagdag dito sa 2026 model natin. At syempre, updated promo niya ngayong September 2025. So yun guys, nandito tayo sa front design ng ating Mirage G4 GLX CVT 2026. Siyempre, same pa rin sa dati nating unit o sa 2025 model. Gumagamit pa rin tayo ng quality na glass, which is green laminated windshield. So just in case magkaroon ng collision or bigla kayong mabagsakan ng mabigat na item dito sa mismong windshield natin, hindi siya basta-basta tatalsik. Then, pagdating naman sa front grille, syempre, gumagamit pa rin tayo ng dynamic shield fascia design, no? With chrome accent. So, nagbibigay ng, syempre, maganda at unique design sa daan. Sa 2026 model natin, gumagamit na tayo ng LED na headlight. So, from previous natin na halogen, yung kulay dilaw, ito is yung kulay white na. Bukod sa mas malinaw siya sa daan, mas tipid din siya sa battery. So, yun guys, ito yung engine bay ng Mirage G4 natin na 2026 model. Same pa rin dati, naka 1.2 liters, 4 inline, double overhead cam with MyBeck technology tayo. Gumagamit din pala tayo ng 3-cylinder. So, in terms of gasoline consumption, sobrang tipid talaga nito. Lalo na kung taga Metro Manila ka. Kung mapapansin mo, sobrang dami ng naka-Mirage G4 sa daan dahil yung gumagamit ng Mirage G4 is yun yung mga taong practical. Yung isa sa mga upgrade dito sa 2026 model natin. Kung mapapansin nyo, from previous na GLX variant, wala siya dito nakalagay. So, sa mga naka-GLX variant dyan na 2025, ito is ABS and ABD. So, makikita mo lang ito dun sa GLS variant natin. ABS means anti-lock braking system. So, nagpo-provide ito ng additional safety just in case magkaroon ng biglaang preno, hindi maglalak yung steering wheel natin. Then, pagdating naman sa ABD, electronic brake force distribution, nagbibigay naman to ng tamang preno kung saan mas mabigat na parte ng sasakyan. For example, mas loaded dun sa likod, mas malakas yung preno dun sa likod. Para maiwasan naman nito yung skidding just in case na biglaan ka magkaroon ng preno. So yan, isa yun sa mga upgrade ng ating 2026 model. So yan guys, nandito tayo sa side ng ating Mitsubishi Mirage G4 na 2026 model. As you can see, isa to sa upgrade ng 2026 model natin from monotone, kulay ng mags, to two-tone, no? Nagbibigay ito ng sporty look at elegant tingnan pagdating sa daan. Then, same pa rin. Meron pa rin tayong turn signal light dito sa side ng ating Mirage G4 na 2026. Nagbibigay naman ito ng better signal sa mga kapwa natin driver. Then, dalawa pala yung susi na makukuha nyo pag bumili kayo na itong Mirage G4 natin. Meron tayong isang susi na normal key. Siyempre, yung main key natin is may remote na siya. So, disusi rin siya ng remote. Pwede mo siyang buksan at saka isara gamit yung remote natin. So, proceed tayo sa loob ng Mirage G4 natin. So, dito sa Mirage G4 natin, dito sa side ng pinto ng Mirage G4 natin, dito makikita yung control ng mga windows natin. Sa driver, meron tayong tinatawag na auto window. Then, meron din tayong window lock. Then, automatic yan. Meron tayong central door lock. Once na nilock mo yung front door natin dito sa driver's side, automatic maglalak lahat ng pinto natin. Then, gumagamit tayo ng tilt adjustment, no? Adjustable yung pinaka steering wheel natin. Depende sa preference nyo. So, kung gusto nyo medyo mas mataas, pwede. Yan. Tapos, adjustable din yung upuan natin. Meron tayong 6-seat adjustment pagdating sa upuan. So, meron tayong front and back. Meron din tayong height adjustment. Yan. Tsaka meron tayong recline tsaka decline. So, yan. So, yan guys, dito sa driver side natin, meron tayo ditong 7-inch na infotainment. Same pa rin sa dati nating unit. Meron tayong Apple CarPlay tsaka Android Play Auto. Pwede mo i-connect yung phone mo gamit yung USB, data cable, papunta dito sa mismong infotainment natin. Lalabas yung mga specific apps like Waze, Google, YouTube, dito sa mismong infotainment natin. So, pwede ka mag-Waze gamit itong infotainment natin. Bukod doon, meron na rin siyang AM, FM. Pwede mo rin siya i-connect via Bluetooth. No? Yung Bluetooth natin, pwede kayong magpatugtog, pwede kayong sumagot ng call or magbaba ng call. Pwede kayong may pag-usap gamit yung sasakyan natin. Kasi meron tayo dito mic sa taas. Then, itong steering wheel natin, nakabalik ko lang kaya hindi ko mapakita. Dito sa
left side niya, meron tayo ditong hands-free mode kung tawagin. Meron tayong volume up, volume down. Pwede tayong sumagot ng call tsaka magbaba ng call. At higit sa lahat, since hands-free mode siya, meron tayo sa kanyang voice command. Basta connected yung phone mo dito sa 7-inch natin na infotainment at meron kang internet, pwede mo siyang utusan, mag-search, pwede kang pumunta dun sa message and i-text kung sino yung gusto mong i-text. Siyempre, since GLX variant siya, normal yung aircon natin, naka-thermostat pa rin tayo. So, dito yung adjustment kung saan pupunta yung ano natin, yung aircon. Then, dito mo makikita yung glove box. Maluwag na glove box pa rin, syempre. Then, transmission. So, meron tayong park, reverse, neutral, drive, and B. Yung letter B is means for, tawag nga nila dyan, Baguio. So, for example, to pag kunyari packet kayo or pababa kayo ng lugar. Kunyari, akit nga kayo ng Baguio. Though, akit kayo ng Baguio, wag niyo pong gagamitin yung drive kasi mahihirapan yung engine natin. Dapat ang gagamitin mo is yung B para naka first gear po siya. Nabibigay niya yung tamang torque or power dito sa sasakyan natin. Nakamalakas yung torque niya, malakas yung power ng sasakyan natin. Pag naka B kasi, malakas yung power ng sasakyan natin kumpara mo sa D. Si D kasi, pang flat surface. Si B naman, mas malakas yung power niya pag pangapakyat tsaka pababa. Pero hindi ganun kataas yung speed. Malakas lang yung power, pero hindi ganun kataas yung speed. So, letter B pag paakyat tsaka pababa. Even sa parking, dapat naka letter B kayo pagka gumagamit kayo ng Mirage G4. So, yun guys, same pa rin sa mga dating unit natin or sa all variants natin ng mga units ng Mitsubishi. Meron pa rin tayong child lock. So, sa mga first time dyan na gagamit ng sasakyan, make sure nyo may child lock yung sasakyan nyo. Para to sa mga bata na isasakay nyo dito sa likod. For example, si Mr. ando doon, si Mrs. ando dito, tapos meron kayong batang maliit, sabihin natin mga 7 years old, pababa. No? Meron kasi nagkakaroon ng tendency na nabubuksan nila yung pinto natin. Pero once na naka-open yung child lock, naka-engage yung child lock dito. Yan, tama, naka-engage ng paganyan. Hindi mabubuksan yung pinto dito sa side na to. Same din doon sa kabilang side, meron din siyang child lock. So sa mga ano lang yun tips lang yun para sa mga new user ng sasakyan. Tsaka isa rin sa maganda dito sa Mirage G4 natin, kahit na 5-seater lang siya, maluwag yung kanyang legroom. Ayan napakaluwag ng legroom natin. Ito nakahiga pa yung seat natin yan pero kung mapapansin nyo, maluwag pa rin. Tapos yung headroom natin, kung mapapansin nyo, ang height ko is 5'4". Medyo meron pang kalahating dangkal. So siguro around, kaya dito mga 6 flat. Kaya pa naman, abot pa naman, hindi pa naman siya mauuntog. Pag na-straight body ka pa na, syempre, nakaslant to. So, pwede ka pang, alam mo yun, humiga ng ganito. Umupo ng, yan, nakarelax. Ang the best pa dito sa Mirage G4 natin, meron siyang armrest. So, pag dalawa lang kayo dito sa likod, meron siyang armrest. Pwede ka maglagay dyan ng coffee, drinks, or any drinks. Tsaka malamig na rin yung aircon ng 2026 model natin kasi gumagamit na tayo ng Calsonic Kansei. So, isa yun sa mga kilalang brand pagdating sa aircon ng sasakyan. Sa mapapansin nyo na bago dito sa 2026 model natin is yung rear design niya. Kasi dito sa taillight natin, meron siyang black garnish. Yun, katulad pa rin ng dati. Gumagamit pa rin tayo ng fin type antenna. Tapos ang maganda dito sa taillight natin, LED na rin siya. So yun lang guys yung ating unit demonstration dito sa Mirage G4 natin. Sana nakatulong yung information na naibahagi ko sa inyo or na-share. So kung umabot ka sa video na to, comment mo naman sa baba kung taga saan ka para malaman ko kung saan umabot yung video natin. Kung interested ka naman sa Mirage G4, ito yung latest promo natin. Naka-promo pa rin tayo sa kanya ng 0 down payment for all variants. Mapa Mirage G4 GLS man yan, GLX manual, or itong GLX CVT, or yung automatic variant natin na base model. At syempre, napanood mo yung video natin, bibigyan kita ng worth 15K na car accessories. Hanap ka ng reliable agent, no hidden charges, at sure kang may after sales. Ano pang hinihintay mo? Message mo na ako dito sa aking social media, dito sa aking contact number. And see you sa release day. Ingat par!